Isang maulan at malamig na gabi noong November 2019, isang tawag mula sa dalawang nangangambang matanda ang natanggap ng mga pulis para sa welfare check ng kanilang mga apo na ilang buwan na nilang hindi nakikita. Paiba-iba umano ang istorya ng nanay ng mga ito tungkol sa kanilang kinaroroonan. Nang matrak ng mga pulis ang nasabing ina, ang 46 years old na si Lori Vallow, nagbibiro ito at tumatawang sinabi nito sa kanila na ang kanyang anak ay nasa isang kaibigan lamang at nanonood ng pelikula. Ngunit isa itong kasinungalingan. Pagbalik ng mga pulis kinabukasan sa bahay, wala na roon si Lori. Naglaho na parang bula kasama ang dalawang nawawalang bata. Ang investigasyong ito ang magiging simula ng mas kahindik-hindik na revelasyon. Doon nila madidiskubre ang mga nakakakilabot na serye ng mga pangyayari na nag-ugat sa kasakiman, kapangyarihan, manipulasyon, relihiyon, mga kulto at iba pang delusyon. Kahit ang mga taong pinakamalapit kay Lori ay hindi mawari ang parating na lagim ng kasong ito. Paanong si Lori, isang friendly, funny cheerleader, sweet and loving mom, ay magagawa ang lubhang malagim na mga bagay sa sarili nitong pamilya? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Lori Daybell Murder Case. The Mrs. Texas Beauty Pageant. There she is in the swimsuit competition. And here she is. They have 2 children, ages 8 and 1 year old. She was just recently on the Wheel of Fortune and won over $17,000. Ang blonde na babaeng ito sa harap ng podium ay si Lori Ryan, isang contestant sa Mrs. Texas Pageant. Ito ang kanyang apelyido ng mga panahong yon, ngunit hindi rin ito magtatagal. Ito ay ang pangatlo lamang sa kanyang apelyido mula sa 5 asawa. Si Lori Daybell ay ipinanganak noong June 26, 1973 bilang Lori Noreen Cox at lumaki sa San Bernardino, California. Siya at ang kanyang 4 na kapatid, sina Stacy, Alex, Adam at Summer, ay pinalaki lahat sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o LDS. Ayon sa ina ni Lori na si Mrs. Janice Cox, gustong-gusto ng kanyang mga anak ang The Book of Mormon, lalo na si Lori. Mula pagkabata ay naengganyo na ito sa mga banal na kasulatan. Sa edad na 19 ay umalis si Lori sa kanilang bahay at pinakasalan ang kanyang high school sweetheart na si Nelson Yanes noong 1992. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at naghiwalay sila matapos ang 1 taong pagkakakasal. Hindi rin nagtagal na single si Lori dahil noong 1995 ay pinakasalan naman nito si William Lagioia, ang kanyang pangalawang asawa. Maayos ang mga unang taon ng kanilang pagsasama at biniyayaan sila ng kanilang unang anak. 22 years old noon si Lori nang isilang si Colby. Ngunit matapos ang 3 taon, noong 1998 ay naghiwalay din ng dalawa. Hanggang noong 2001, 3 taon mula sa huling relasyon, sumunod na ikinasal si Lori sa 2nd pagkakataon sa asawa na si Joseph Ryan matapos ng maikling panahon ng ligawan. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang batang babae, si Tylee Ryan, ang ikalawang anak ni Lori. Inilarawan ni Colby na isang sweet at mapagmahal na ama ang kanyang 2nd stepfather. Ngunit sa una lamang pala ito. Kinalaunan, lumabas ang totoo nitong ugali. Tila lahat ng kanyang gawin ay mali sa paningin ng ama-amahan na naging resulta ng pisikal at sexual na pang-aabuso nito sa kanya nang siya ay 8 taong gulang pa lamang. Nalaman ito ni Lori at hindi matanggap ang sinapit ng anak. Tiniis niya ang hindi makatwirang trato sa kanya ng asawa pero hindi niya kayang palampasin na pati pala ang kanyang anak ay inaabuso nito. Labis ang galit ni Lori kay Joe na tipong gusto niya itong patayin. Ngunit sa halip ay idinaan na lamang niya ang galit sa pagbabalik loob sa templo at pagpapalakas ng kanyang pananalig. At sa 2nd pagkakataon ay nagsampa na naman ng divorce si Lori laban sa asawa. Kinalaunan noong 2005, nakilala ni Lori si Charles Vallow. Ipinanganak ito noong 1956. Si Charles ay isang masigasig na atleta mula Louisiana na naging isang semi-pro baseball pitcher. Nagmula ito sa isang malaking pamilya. Sa edad na 49 ay hindi ito halata sa itsura ni Charles dahil sa pagiging bubbly at full of joy nito, dahilan para mahulog ang loob ni Lori.
Kaya naman hindi nagtagal, sa ika-4 na pagkakataon, nagpakasal si Lori kay Charles noong 2006. Mayroon ng 2 anak na lalaki si Charles mula sa unang asawa, sina Nicholas at Zachary. At si Lori naman ay sina Colby at Tylee. Kaya 4 na suma total ang anak ng dalawa nang magsama sila sa isang bubong. Naging masaya ang kanilang buong pamilya. Noong 2014, 7 taon ang kasal ang dalawa nang magpasya silang mag-ampon. Si Joshua Jackson Vallow o JJ na mula rin sa pamilya ni Charles. Si JJ ay grandson ng kanyang kapatid. Nang mga panahong yon ay hindi na nakatira sa kanila ang 3 nakakatandang mga anak at ang naging kasama na lamang ng mag-asawa sa bahay ay sina Tylee at JJ. Para sa mga malapit kay Lori, inilalarawan nila ito bilang isang supermom kina Tylee at JJ at isang masugid na miyembro ng simbahan. Pero tila sa isang iglap ay mabilis na nagbago ang lahat noong 2018. Bilang isang Mormon at sadyang relihiyosong tao, na humaling si Lori sa isang series ng libro na tinatawag na Standing in Holy Places. Dahil sa aklat na yon, mas lumalim ang kanyang mga paniniwala. Hanggang sa isang araw ay inimbitahan ito ng kanyang kaibigan na si Melanie Gibb sa isang event na tinawag na Preparing a People o PAP na pinangunahan ng author ng libro na kanyang mismong binabasa. Doon ay nakilala ni Lori si Chad Daybell, isang religious guru. Si Chad ay pinanganak noong August 11, 1968 sa Utah. Isa siyang porsigidong estudyante na graduate sa degree na journalism noong 1992 sa Brigham Young University. Doon ay nakilala niya ang kanyang asawa na si Tamara Daybell o Tammy. Nagkaroon sila ng 5 anak. Malaki at masaya ang kanilang naging pamilya. Isang lifelong Mormon, ayon kay Chad, ay nagkaroon siya ng 2 beses na karanasan sa muntik ng pagkamatay kung saan ito ang naging daan upang magkaroon nito ng special access sa espiritual na mundo. Noong 1997, itinigil umano niya ang kanyang karera sa journalism upang magtrabaho sa sementeryo bilang utos ng Diyos at nagsimulang magsulat ng LDS fantasy novels. Noong 2004, nagbukas ito ng sarili niyang business, isang book company, ang Spring Creek Books. At kalahati sa lahat ng 25 libro na kanyang nai-publish ay kinahumalingan ni Lori. Noong 2015, bilang isa umano sa biglaang utos sa kanya ng nakatataas, lumipat sila ng kanyang pamilya sa Rexburg, Idaho. Doon niya sinimulan ang pagpo-post sa mga forum tungkol sa napipintong pagkagunaw ng mundo. Noon rin ay nakaisa ito sa Preparing a People sa pagsasagawa ng mga in-person workshops at mga conference. Marami ang tumangkilik rito kahit maliit pa lamang itong komunidad. Kakaiba ang pagtingin ni Chad sa mga tao. Itinuturing niya ang mga ito na liwanag at dilim at kinakategorya ang bawat isa base rito. Sa kanyang isip, ang mga dark na tao ay mula sa mundo pero tagasunod ni Satanas, samantalang ang mga light naman ay alagad ni Jesus. Ayon kay Melanie, sa unang pag-uusap pa lamang ni Chad at Lori ay sinabi na nito na ilang beses na silang ikinasal ni Lori sa magkakaibang buhay sa iba't ibang panahon. Ayon pa rito, si Lori ay isang eternal being at 21 beses nang nabuhay sa nakaraan. 5 umano doon ay buhay sa Earth at pareho sila ni Chad ng bilang ng buhay sa mundo. Labis ang excitement ni Lori nang marinig ito. Lubhang pinaniniwalaan niya ang lahat ng sinabi ni Chad. Na-obsess ito lalo sa natuklasan na bagong purpose ng kanyang buhay at pati na rin kay Chad. Dito na nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Lori. Mula noon ay madalas na ang pag-uusap ng dalawa. Naging regular ang pagchat-chat nila lalo't nagkalayo na ng landas. Isang araw, noong October 30, 2018, nag-email si Chad kay Lori ng isang chart tungkol sa dark and light spirits. Pati na rin ang specific request nito na lagyan ng label o grado ang kanyang pamilya at pati mga anak. Ayon kay Chad, base umano sa level of spirituality, ang mga kabilang sa 2s or 3s ay mga fluid na maaari pang magbago habang nasa mundo, habang ang mga 4.1 pataas ay ang mga taong napakabihirang magpalit o magbago. Si Charles ay may level na 3L at si Alex ay 2L. Habang si Tylee naman ay may markang 4.1D at si JJ naman ay 4.2L na nangangahulugan ng mga dark o masamang espiritu. Minsan nang nabanggit ni Lori sa kaibigan ang kanyang misyon na lipulin ng mga zombies bago pa man dumating si Jesus. Ito umano ay ang mga taong iniwan na ng mortal spirit ang katawan at pinalitan ng masamang espiritu.
At ang tanging paraan upang isalba ang mga ito ay sa pamamagitan lamang ng kamatayan. Pinaninindigan din ni Lori ang sinabi ni Chad na siya ay walang kamatayan at magiging pinuno ng 144,000 na tao para sa pangalawang pagdating ni Kristo sa July 2020, ang espesyal na grupo ng mga tao na tanging makakarating sa kalangitan. Tumitindi ang pananalig ni Lori sa kanyang relihiyon na tila nagiging isa ng kulto. Mas maraming oras na ang ibinubuhos niya rito. Dahil dito ay unti-unting gumuguho ang pagsasama nila ng asawang si Charles. Habang patuloy na lumalayo si Lori sa kanyang sariling pamilya at realidad, mas lalo naman itong napapalapit kay Chad Daybell. Kinalaunan, ipinaalam ni Lori sa kanyang mga kaibigan na si Charles ay isa ng zombie dahil nasakop na ang katawan nito ng dark spirit. Hindi na umano ito si Charles kundi isa ng demonyo na nagngangalang Nick Snyder. Habang siya naman ay isang hinirang ng Panginoon bilang usher ng Apocalypse. Kaya umano ni Lori na mag-teleport at gumawa ng mga natural disasters upang gamitin pampatay kay Charles. Dahil sa paglala ng mga delusions ni Lori, naalarma na si Charles sa asawa at nagsumbong na sa mga pulis. Noong January 2019 ay nag-request ito ng involuntary hold order laban kay Lori. Habang umano siya ay nasa out-of-town trip, kinansel ng asawa ang kanyang flight, ninakaw ang kanyang truck at winidraw ang kanyang perang nagkakahalaga ng $35,000 mula sa kanyang business bank account. Pinalitan din ito ang lock ng kanilang bahay at binitbit ang mga bata sa isang hotel. Hindi na rin niya makontak ang mga ito. She took all the money out of her bank account today. Yesterday was a threat to kill me. Okay. What did she say yesterday? She said, "You're not Charles. I don't know who you are, what you did with Charles, but I can murder you now with my powers." So she's speaking as a spiritual being. She's psychologically, she's gone. Something's happened to her. Is she on any medications? No. She won't do medications. Has she been to the doctor? She won't go to the doctor because she's a translated being, and they would find out she's translated. She cannot be killed. She cannot die. And that's what she thinks? Yes. Okay. She thinks she's a resurrected being and a god. Sa kabila ng sumbong ni Charles, hindi ito sineryoso ng mga pulis. Bagkus ay si Lori ang kanilang pinaniwalaan matapos nitong baliktarin ang pangyayari nang mag-file ito ng sariling report at sinabing si Charles ang nang-aabuso at hindi umano ito mentally stable. Why don't you tell us what happened? So yesterday I got in an argument with my husband on the phone and he was in Texas working and I found some stuff that he'd been doing. I caught him cheating and I had evidence. Okay. Just talking to you, I mean, I don't see you being a danger to yourself or anybody else. You get your kids to school. If you want a free medical evaluation, psychological I was gonna say, I evaluation. haven't gotten any sleep in about 3 days. Good facilities. They do actually, from what I understand. You'll be able to about your mama. You are going to get a padded room. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang mawala si Lori at ang mga bata. Naghain na rin si Charles ng protective order laban sa asawa at nag-file na ng divorce dahil sa mga pagbabanta nito sa kanyang buhay. Noon ay lumipad na palang muli si Lori sa Hawaii kasama ang mga anak. Ito din ang panahon kung saan lumala ang mga nakakatakot na mga gawain ni Lori. 911, what's your emergency? Okay, is he awake and responsive or unconscious? Unconscious. Okay, and are you wanting to start CPR? No, I don't know how to do that. I can walk you through it. And what I want you to do is you're going to put one hand in the center of his chest. Okay. You're going to interlock your fingers, keeping your arms straight, and you're going to press down hard and fast into his chest. Did you see anything, any response from him? He's not responding at all. And you said there's nobody else there, just you and him, correct? Correct. You went there to your sister, where is she? No, I think she's taking her son to school. Police and medics are on the way to help you. Thank you. July 11, 2019, rumisponde ang mga pulis sa tawag mula sa bahay sa Arizona. Isang lalaki ang nagsabing may napatay siya. Ang caller ay si Alex Cox, ang kapatid ni Lori. Pagdating ng mga pulis sa bahay ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Charles Vallow. May 2 tama ito ng bala ng baril na inamin ni Alex na isang self-defense. Ayon rito, dumating si Charles sa bahay upang i-pick up si JJ sa school. Pero maya-maya pa ay nagkasagutan na sina Lori at Charles. Nagising naman si Tylee habang nagtatalo ang dalawa
kaya kumuha ito ng baseball bat bilang pang-awat sa mga magulang. Naagaw ito ni Charles at doon na pumagitna si Alex na kagigising din lamang. Pinakiusapan niya ito na ibaba ang bat, ngunit sa halip ay hinampas siya nito sa ulo, kaya kumuha siya ng baril at saka pinaputukan si Charles ng ilang beses sa dibdib, sanhi upang agaran itong mamatay. Nang i-check naman ng mga pulis ang injury ni Alex dahil sa palo ng bat, kapansin-pansin na ang tama ng hampas ni Charles sa ulo ni Alex ay hindi malala. Kung tutuusin, bilang isang semi-pro baseball player, kung malakas ang palo nito kay Alex ay kakamatay niya ito. Kararating lamang noon ni Lori galing sa school. Kinausap nito ang mga pulis na para bang walang naganap na patayan, lalo pat kanya mismong ex-husband ang naging biktima. Does your husband live here or no? Oh, gotcha. Okay, you guys met up. Gotcha. How long have you guys lived here? How long have you lived here? Like 3 weeks. Oh, geez. Yeah, okay. That's why the neighbors took the last day. Gotcha. Like, hi neighbor, sorry. Are you working at all? No. Okay. And you're still about 5'6", 20? Hello, young lady. And let me just get your information. How old are you again? 16. Thank you, ma'am. Okay, hang tight, guys. Pinalaya naman ng mga pulis si Alex matapos dalhin sa presinto dahil lamang sa sinabi nito na ang nangyari ay isang self-defense. Tinawagan ni Lori ang anak na si Colby at ibinalita na patay na ang kanyang ama-amahan na dahil umano sa heart attack. Samantalang sa school ni JJ ay sinabi naman nitong nagpatiwakal si Charles. 3 iba't ibang istorya ang nanggaling kay Lori. Sumunod na araw pa ibinalita ni Lori sa mga anak ni Charles ang masaklap na sinapit ng kanilang ama at sa pamamagitan lamang ito ng isang text message. Hindi matanggap ng mga anak ni Charles ang nangyari. Ni hindi nila maunawaan kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mahal nilang ama. Pilit nilang hinihingi kay Lori ang kasagutan pero wala silang makuhang sagot mula rito. Matapos lamang ang ilang araw, nag-file ng insurance claim si Lori mula sa pagkamatay ni Charles na nagkakahalaga ng $1 million. Ang hindi niya alam, bago mamatay ay pinalitan ni Charles ang kanyang beneficiary. Hindi na ito si Lori kundi ang kanya ng kapatid na si Kay. Mula noon ay magsusunod-sunod na ang trahedyang magaganap sa loob lamang ng maikling panahon. Pagkamatay ni Charles, bihirang-bihira nang makita ni Kay sina JJ at Tylee. Ang naging pinakahuling komunikasyon nila sa mga ito ay noong August 2019 sa pamamagitan ng FaceTime video chat. Nagsimulang mag-alala ang kanilang pamilya dahil sa pahiwatig noon ni Lori na wala na itong pakialam kay Charles at JJ o sa pagiging ina nito. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagdesisyon na namang lumipat ng tirahan si Lori kasama sina JJ at Tylee. Nagtungo sila sa Rexburg, Idaho kung saan matatanda ang nakatira si Chad. Ini-enroll niya sa bagong school si JJ pero hindi si Tylee. September 8, 2019, nagpunta si Tylee sa Yellowstone National Park kasama sina Lori, Alex at JJ 2 linggo bago ito mag-celebrate ng ika-17 na kaarawan. Makikita sa mga picture ang bakas na kasiyahan sa mukha ng mga ito habang magkakasama sa pamamasyal. Pero ito na pala ang huling araw na makikita si Tylee. Naglaho na lamang ito bigla nang hindi man lamang nag-report si Lori sa pagkawala ng anak. Wala ding nakaalam nito sa mga kapamilya dahil na rin sa paglipat nila sa malayo. Habang si JJ naman ay nakita noong September 23, 2019 sa school na kanyang pinapasukan sa Rexburg Elementary School. Ang huling larawan nito ay kuha sa kanilang bahay habang nakasuot ng red pajamas. Kinabukasan, nag-text si Lori sa kaibigan na si JJ ay umaaktong parang zombies. Umaakyat umano ito sa mga cabinet at iba ang iniaasal. Pero gaya ng nangyari kay Tylee, ito na din pala ang huling beses na makikita si JJ ng kahit sino. Ilang araw lamang, inalis na ni Lori sa pagkaka-enroll si JJ sa kanyang school. Nang tanungin ng teacher kung bakit, sinabi niyang gusto na lamang niya itong i-homeschool. At tuluyan na nga naglaho sina JJ at Tylee nang walang nakakaalam. Sa mga panahong yon, may 2 mahalagang pangyayari ang naganap. Una, nagpunta si Lori sa isang storage unit upang ilagay ang bike, kumot at iba pang gamit ni na JJ at Tylee. Nang sunod na araw ay kasama ni nito si Chad. Umabot ng 9 na beses ang pagbalik ng 2 sa storage unit sa loob lamang ng 1 buwan at minsan ay kasama din nila si Alex. Ang ikalawang kaganapan ay nangyari noong October 9.
Habang kinukuha ni Tammy, asawa ni Chad, ang kanyang mga groceries mula sa sasakyan, bigla na lamang may sumulpot na nakamaskarang lalaki na may bitbit na paintball gun at tinutukan siya nito. Sa takot, nagsisigaw si Tammy para humingi ng tulong sa asawang si Chad, pero sa halip ay nagtatakbo ito palayo. Ipinost niya agad ito sa Facebook para mawarningan ang mga kapitbahay. Nakaligtas sa atak si Tammy, ngunit makalipas ang 10 araw, hindi na niya matatakasan ang kamatayan. Tumawag si Chad sa 911 nang matagpuan ng asawa sa kanilang higaan at hindi na humihinga. Natulog lamang umano ito ng inuubo at hindi na nagising pa. Dumating sa bahay ang mga detective. Nang tanungin ng mga ito kung payag ba si Chad na ipa-autopsy ang asawa, tumanggi ito. Wala nang naging katanungan ng mga detective matapos ang desisyon ni Chad. Nakakuha si Chad ng halagang $430,000 mula sa insurance ng asawang si Tammy. Nakakagulat ang mga sumunod na pangyayari. Matapos lamang ang 13 araw ng pagkamatay ng asawa, lumipad naman si Chad kasama si Lori papuntang Hawaii upang magpakasal. Nag-isang dibdibang dalawa sa isang beach wedding ceremony, suot parehas ang puting damit noong November 5, 2019. Nang malaman ng media at pulis ang biglaang pagpapakasal ng dalawa at ang mga tila coincidences ng mga pagkamatay sa paligid na Lori at Chad, nagsimulang tutukan ng mga ito ang mga kakaibang kilos ng bagong mag-asawa. Samantala, hinahanap pa rin si JJ ng kanyang lola na si Kay, ngunit hindi pa rin nila ito mahagila pati na si Tylee. 2 buwan na nila itong hindi nakikita. Ang laging sinasagot ni Lori ay maayos lamang ang mga ito, at pag tinatanong kung pwede nila makita ang mga bata, sinasabi nito na ang mga ito ay nasa bahay ng kaibigan o kaya naman ay bumisita sa mga kamag-anak. Nang minsang silipin ni Kay ang email ng kapatid na si Charles, nakita nito ang isang order ng singsing sa Amazon. Ngunit patay na ito nang nangyari ang pag-order, kaya nagsuspetsa si Kay na si Lori ang bumili nito gamit ang account ni Charles. Nakalagay doon ang shipping address, kaya ito ang naging daan upang matunto nila kung nasaan si Lori na matagal nang nagtatago kasama ang mga bata. Noong November 26, 2019, nagsagawa na ang mga pulis ng welfare check para kay JJ mula sa ibinigay na address ni Kay. Nagtungo sila sa bahay ni Lori para makita ng harapan ang mga bata. Natagpuan nila sa bahay sina Alex at Chad. Nang tanungin kung nasaan si JJ, sinabi ni Alex na nasa lola nito na si Kay. Doon ay malaki na ang duda ng mga pulis dahil mismong si Kay ang nagpapahanap sa bata. Hinanap nila si Lori at itinuro ito na nasa ibang bahay. Pinuntahan agad ito ng mga pulis. Nang tanungin kung nasaan ang bata, sinabi naman ni Lori na nasa kaibigan niya ito, si Melanie na nasa Arizona. Pero hindi ito makontak ng mga pulis. Kaya sinadya na mismo nila ang bahay ni Melanie. Kalaban na nila ang oras. Nang si Melanie na ang kausapin ng mga pulis, sinabi nito na matagal na niyang hindi nakikita si JJ at may inamin ito na nakapagpa-alerto sa mga pulis. Bago pa man daw siya puntahan ng mga ito, nauna nang tumawag ang mag-asawang Lori at Chad sa kanya para hilingin na magsinungaling sa mga pulis at sabihin kasama niya si JJ. Dahil sa impormasyon ni Melanie, muling naglabas ng search warrant ang mga pulis kina Lori. Pero pagdating sa lugar ay wala na ang mga ito at nakalipad ng muli pabalik sa Hawaii. Hanggang sa wala nang makakontak muli kina Lori. New developments involving missing siblings from Idaho. Their mother, but not the children, has been found by authorities in Hawaii, and they are giving her until Thursday to bring the children forward. And as you say, it's a simple question. Where are your kids? I don't know what they're giving her until Thursday. We will see what happens on Thursday. Mula November 2019 hanggang January 2020 ay idineklara ng missing sina JJ at Tylee. Mabilis itong nakarating sa national news. Dahil sa tila pagkakaugnay ng mga serya ng pangyayari sa paligid na Lori at Chad, hinukay ng mga pulis ang labi ni Tammy upang i-autopsy dahil sa kanilang mga suspetsa. Kinalaunan, lumabas sa pagsusuri na namatay ito sa asphyxiation dulot ng homicide. At sa parehong buwang ding yun, si Alex Cox ay biglaan na lamang namatay. Sinasabing dahil ito sa blood clot at ang sanhi ay idineklarang natural death. Muli ding nakalkal ang pagkamatay ng pangatlong ex-husband ni Lori na si Joseph Ryan noong April 3, 2018.
Hindi maiiwasang ikonekta ang sinapit nito dahil misteryoso at biglaan din ang pagkamatay nito gaya ng kina Tammy at Alex. Bagamat sinasabing na heart attack ito at nakremate na ang katawan. Kaya wala ng paraan upang malaman pa ang totoo. Coincidence lamang nga ba ang lahat? Matatanda ang may alitan sa pagitan ni Lori at Joseph dahil sa mga pang-aabuso nito. Lumalabas din na mayroong aktibong custody battle sa pagitan ni Lori at Joseph hanggang sa bago ito mamatay para sa anak nitong si Tylee. Hindi naman malilimutan ng kapatid ni Joseph ang sinabi ni Lori nang minsang magkausap sila nito. Ayon kay Lori, the world is a better place without Joe Ryan. Samantala, sa gitna ng mga investigasyon, niraid ng mga pulis ang bahay ni Chad sa Rexburg at nakumpiska rito ang mga computer, journals at cellphone. Ang search warrant na ito ay upang alamin ang dahilan ng totoong pagkamatay ng asawa nitong si Tammy. Natrack na din nila kung saan nagtatago sina Lori at Chad. Isang source ang nagsabing nasa Hawaii muli ang mga ito. Nagbigay na ng warning ang mga pulis kay Lori na kapag hindi nito sinurrender ang mga bata sa loob ng 5 araw ay dadamputin na nila ito. Dahil hindi na ipakita ni Lori ang mga anak sa otoridad sa loob ng 5 araw na napag-usapan, noong February 20, 2020 ay inaresto na si Lori. Hanggang sa panahong yon, kahit hawak na nila si Lori, ay hindi nito sinasabi kung nasaan na nga ba ang mga bata o kung ano na ang nangyari sa mga ito. Habang nasa kulungan ay tinawagan ni Lori ang ina at sinabing nasa maayos na kalagayan ng mga bata. Naniwala ito sa sinabi ni Lori dahil alam niya kung gaano nito kamahal ang mga anak at hindi nito kailanman kayang saktan. Kaya nagpa-interview ito kasama ang isa pang anak na babae at ipinagtanggol sa publiko si Lori. We really think that she did nothing wrong. She's had some bad judgment and we have seen her dedication. Bandang huli, napatunayan nilang mali ang kanilang pagkakakilala kay Lori. Hawak na ng mga pulis ang cellphone ni Lori, Alex at Tammy at doon na nila nadiskubre ang nawawalang piraso ng puzzle para matukoy kung nasaan ang 2 bata. Na-access na ng mga pulis ang iCloud account ni Lori at nakita ang pinakahuling picture ni JJ at Tylee noong September 8, 2019. Nakita naman mula sa cellphone ni Alex ang lasting address nito at natuklasan na pumunta at nagtagal ito ng 2.5 oras sa bakuran ni Chad. Ito ay eksaktong 1 araw matapos ang pagkawala ng mga bata. Habang sa cellphone naman ni Tammy, nakita nila na 14 minutes pagkaalis ni Alex sa bahay ng mga Daybell, saktong nag-text naman si Chad kay Tammy at sinabing may napatay siyang raccoon sa kanilang bakuran at nakalibing na sa kanilang pet cemetery. Dahil sa pinagtagpi-tagping mga ebidensya mula sa cellphone ng 3, natukoy na ng mga pulis kung saan maaaring naroon ang nawawalang sina JJ at Tylee. 1 taon nang lumipas mula nang huling makita ang magkapatid. Noong June 9, 2020, alas 7 ng umaga, dumating ang mga pulis sa bahay ni Chad upang magsagawa ng search warrant. Ang bahay nito ay nakatayo sa isang 4 na hektaryang lupa. Habang busy ang mga pulis, nagtangkapang tumakas ni Chad. Nagawa pa nitong makalayo ng 1 milya ngunit mabilis siyang nadakip at inaresto. Sa wakas, matapos ang halos 1 taon, ay nahanap na ang 2 batang nawawala. Ngunit hindi sa inaasahang sitwasyon ng kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay. Nagulat ang lahat sa ibinalita ng mga pulis. Umaasa silang magiging okay sina Tylee at JJ, ngunit kabaliktaran nito ang nangyari. Sa ilang oras na paggagalugad ng mga pulis, nakita nila ang mga labi ng tao. Noong una ay hindi pa matukoy kung sino ang mga ito, ngunit kinabukasan ay nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng mga buto. Sina Tylee at JJ ang natagpuan sa hukay na ginawa sa property ni Chad. Si JJ ay nakasilid sa itim na plastic bag na balot ng duct tape, suot ang kanyang red pajama. Kahiwalay nito ang labi ng katawan ni Tylee na pinagputol-putol pa at sinunog bago ilibing sa pet cemetery. Halos 1 taon muli ang lumipas, sina Lori at Chad ay parehong nakasuhan ng first-degree murder para sa pagpatay kina Tylee at JJ, 2 counts of conspiracy to commit destruction, alteration, or concealment of evidence, pati na rin ang grand theft and conspiracy to commit first-degree murder in the death of Tammy. Habang si Chad ay nakasuhan din ng first-degree murder of Tammy. Samantalang napagpasyahang si Lori ay hindi fit upang humarap sa trial, bagkus ay dinala ito sa isang psychiatric facility upang gamutin.
lampas 1 taon itong naglagi roon. Noong May 12, 2023 ay nahatulan na si Lori ng guilty sa lahat ng kanyang kaso, habang si Chad naman ay sa 1 taon pahaharap sa kanyang trial. Bagamat iginiit ng prosecutors ang death penalty kay Lori, sa kasalukuyan ay hindi pa ito maisasakatuparan dahil marami pang ebidensya ang kailangang suriin na hindi umabot sa kanyang naging trial. Bagkus, pagdidesisyonan pa sa darating na buwan kung ito ay masisintensyahan ng life in prison, habang si Chad ay haharap sa death penalty. Why, Lori? Why? Power, sex, and greed. Power, sex, and greed. For what? For what? Power, sex, and greed. That's all it was. JJ, Papa misses you. I miss you. Maybe we can take him home. Let's let Jerry. Isang umaga noong December 2000, nagtungo si Mike Williams, 31 years old, sa isang lawa sa Florida upang manghunt ng pato. Nagpaalam ito sa asawa na babalik agad sa hapon upang i-celebrate ang kanilang 6th wedding anniversary. Ngunit hindi na ito nakabalik kailanman. Nagsagawa agad ng search ang otoridad sa lugar, ngunit walang bakas ni Mike. Sa susunod na mga linggo ay misteryosong lilitaw bigla ang kanyang mga gamit, ngunit wala pa rin ang kanyang katawan. Kaya't nagkaroon ng teorya na ito ay kinain ng buwaya. Hindi nagkaroon ng follow-up investigation sa pangyayari at idiniklarang patay na si Mike Williams. Case closed. Ngunit ramdam ng ina ni Mike na si Cheryl na hindi totoong nalunod o nakain ng buwaya ang anak. Hindi ito tumigil sa pangangalap ng ebidensya at paghingi ng tulong para maimbestigahan ang tunay na nangyari. At makalipas nga ang ilang taong pagsisikap ni Cheryl, nabuksang muli ang kaso na tumagal pa ng halos 2 dekada. At sa huli ay mapapatunayang tama ang kutob nito sa nangyari sa anak. Biktima si Mike ng isang metikulosong plano ng pagpatay. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Mike Williams Murder Case. Si Jerry Mike Williams o mas kilala sa tawag na Mike ay ipinanganak noong October 16, 1969 at lumaki sa Bradfordville, Florida kasama ang kanyang mas nakakatandang kapatid na si Nick. Ang kanyang ama ay isang bus driver samantalang isa namang child care provider ang kanyang ina. Nagsikap ang mga ito na mabigyan si Mike at ang kanyang kapatid ng magandang edukasyon. Nakapag-aral ang mga ito sa North Florida Christian High School. Dahil alam ni Mike ang hirap ng buhay at kahalagahan ng pera, nag-aral ito ng mabuti at nag-excel sa kanyang school. Naging isa itong student body president at naiboto pa bilang best personality. Aktibo din itong miyembro ng mga clubs. Nagtatrabaho din si Mike sa gabi habang nag-aaral sa umaga para makatulong sa mga magulang. Gustong-gusto si Mike ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa pagiging totoo at mabuti nitong kaibigan na handa kang protektahan anumang oras. Sa edad na 15 ay nagsimulang ma-develop si Mike sa kanyang kapwa-estudyante na si Denise Merrill. Football player si Mike habang cheerleader naman si Denise. Pareho din silang nagtatrabaho sa school council. Nakilala niya rin ang mga panahong yon si Brian Winchester na kanyang naging best friend. Pati na ang girlfriend nito na si Kathy. Ang dalawang couple ay naging super close. Habang nag-aaral ay nahilig si Mike sa panghuhuli ng mga pato. Ayon sa kanyang ina, 6 years old pa lamang si Mike ay madalas na itong kasakasama ng kanyang ama sa paggala sa kagubatan upang mangaso. Sabay-sabay nakagraduate sina Mike, Denise, Brian at Kathy noong 1988 at ang bawat pares ay kapwa mga ikinasal sa kanya-kanyang kapareha noong 1994. Mula noon ay lalo pang naging close ang apat. Palagi silang lumalabas at nagdo-double date. Nanonood ng sine, concert, kumakain sa labas ng magkakasama at iba pang common na ginagawa ng mga couples. Pagkakasal ay lumipat ang mag-asawang William sa Tallahassee, Florida. Si Denise ay nagtrabaho bilang isang accountant habang si Mike naman bilang real estate appraiser.
Naging masaya ang kanilang pagsasama. Mapagmahal na asawa si Mike at ibinibigay lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa edad na 31 ay maituturing ang successful sa buhay si Mike. Kumikita ito ng halos $200,000 sa isang taon dahil na rin sa kanyang labis na kasipagan. Higit pa itong nagpursige ng bayayaan ng kanilang unang anak ni Denise noong 1999. It would have made me wait a whole nother year for Mother's Day, so she came yesterday so I could enjoy this day today with her. It was unbelievable. I have a whole new respect for my wife and women in general and what they go through to bring a new child, new life into the world. Pinangalanan nila itong Ansley Williams. Halos hindi ito mag-day off at nagtatrabaho ng 14 to 16 oras kada araw. Aalis sa bahay nang hindi pa sumisikat ang araw at uuwi saglit upang mag-dinner at siguraduhing nasa maayos ang kanyang mag-ina at muling babalik sa opisina para ituloy ang trabaho. Para sa kanyang boss ay si Mike na ata ang pinakamasipag na taong kanyang nakilala. Lahat ay handang isakripisyo ni Mike para sa pamilya at di naman nagtagal ay nagbunga ang lahat ng ito. Kahit sobrang dedikado at busy sa trabaho, hindi pa din isinasantabi ni Mike ang kanyang mga responsibilidad bilang asawa at ama. Pati na rin ang pagbibigay ng oras sa sarili. Gumigising ito bago pa man sumikat ang araw para mapaglaanan ng kanyang hobby mula pa kabataan na panghahunting ng mga pato. At noon ngang December 16, 2000, bago pa man lumiwanag, umalis si Mike sa kanyang tahanan patungong Lake Seminole kung saan ito madalas naglalagi kapag nangangaso. Bitbit ang kanyang baril at sakay ng kanyang truck na siyang pinagkakabitan ng kanyang bangka, nag-drive ito patungo sa lawa. Bago umalis ay nangako si Mike kay Denise na babalik agad sa tanghali. Espesyal ang araw na yon dahil ito ang ika-6 na taong anibersaryo nila bilang mag-asawa at nagplano silang ipagdiwang ito. Balak nilang magbakasyon kaya kailangan makauwi ni Mike para maimpake nila ang kanilang mga gamit bago umalis. Hanggang sa sumapit na ang hapon, halos padilim na ay wala pa rin si Mike. 12 oras na ang nakakalipas mula nang ito ay umalis. Panay ang tawag ni Denise sa cellphone nito ngunit hindi ito sumasagot. Hindi na mapakali si Denise at labis na ang pag-aalala kaya tinawagan na nito ang ama para ipaalam na hindi pa umuwi ang asawa. Agad na nagtungo sa lake ang ama ni Denise kasama ang best friend ni Mike na si Brian. Inireport na din ito sa mga pulis ang pagkawala ni Mike at makalipas ang 10 minuto ay dumating na ang unang officer upang tumulong. Pinangunahan ni Brian ang paghahanap sa matalik na kaibigan. Hindi nila alintana ang lamig sa mga oras na yon. Sinabayan pa ito ng ulan at malakas na hangin na lalong nagpahirap sa paghahanap ng grupo sa madilim na lawa. Pero matapos ang ilang oras ay pansamantalang ipinatigil ang search ng gabing yon at bigo silang makita si Mike. Kinaumagahan, December 17, nakuha nila ang unang break sa misteryosong pagkalaho ni Mike. Natagpuan ni Brian ang abandonadong 1994 Ford Bronco na siyang sinakyan ni Mike. Sumunod na nakita ang isang bangka na may tinatansyang layo na 75 yards south mula sa boat ramp. Sinecure ito ng mga pulis hanggang umaga. Nakita nila sa loob ng bangka ang baril, life jacket at ilang pamain sa hayop. Buhay ang makina nito bagamat kapansin-pansin na puno pa din ang gas nito na nagpapahiwatig na hindi pa ito napapaandar ng matagal. Pero wala sa bangka ang nawawalang si Mike. Nakakapagtaka rin ang posisyon ng naturang bangka dahil kung ang pagbabasihan ay ang direksyon ng malakas na hangin dulot ng bagyo ng gabing yon na mula sa kanluran, ang bangka ay aasahang maaanod papunta sa salungat na direksyon sa silangan. Ngunit ito ay nanatili sa kanlurang bahagi ng lawa. Natapos ang araw na hindi pa rin nahahanap si Mike. Ipinagpapalagay na ito ay maaaring biktima ng isang masaklap na trahedya. Ang Florida Fish and Wildlife Conservation Commission o FWC ay nagpatuloy ng search and rescue mission sa paniniwalang si Mike ay nahulog sa dagat. Bagamat hindi nila tinitingnan ang anggulong foul play. Nilahad nila ang kanilang mga teorya sa maaaring naganap kay Mike. Maaari umanong sumadsad ang bangka nito sa mga nakausling putol na puno na nasa ilalim ng lawa, saka nahulog at lumubog sa malalim na bahagi nito na tinatansyang 6 to 12 feet. Posibleng napasok at napuno ng tubig ang suot nitong waders dahilan upang mahila ito pababa at tuluyan ng malunod.
Umaasa ang mga investigador na kung nalunod man si Mike, lilitaw ang katawan nito gaya ng kadalasang nangyayari. Nasa 80 katao na ang nawala sa lawang ito, ngunit lahat ay natatagpuan makalipas ang 3 hanggang 7 araw. Ngunit pwede ring abutin pa ng ilang araw ang paglutang ng katawan dahil sa mga pag-ulan. Nagpadala na din ng mga helicopter at mga rescue divers mula sa iba't ibang ahensya upang tumulong maghanap at suyuri ng buong lugar. Lubhang malawak ang sakop nito. Nag-focus sila sa 10 ektaryang paligid ng lake kung saan nakitang nakapark ang sasakyan ni Mike. Kinailangan na din nilang magmasid hindi lamang sa tubig, kundi pati mula sa ere at sa kalupaan. Natitigil lamang ang paghahanap dahil sa pabugso-bugsong panahon at sobrang lamig na temperatura. 5 ektarya na ng lupa ang kanilang nagalugad, wala pa rin silang nakita na kahit anong bakas ni Mike. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting lumalabo ang tsansa na matagpuan pang buhay si Mike sa lugar na yon. Hanggang sa 10 araw mula nang mawala si Mike, lumitaw bigla ang isang kahinahinalang bagay sa lawa na wala naman noon ng mga panahong simulan nila ang search. Natagpuan nila ang isang camouflage na sombrero sa lawa na hinihinalang kay Mike. Kaya ipinatawag nila si Brian upang suriin kung kay Mike nga ba ito. At ayon sa kanya, ito nga ay sa kanyang kaibigan na gamit. Ngunit kinalaunan, nang suriin ito at kunan ng DNA, lumalabas na wala itong koneksyon kay Mike. February 11, 2001, sa kabila ng walang tigil na paghahanap ng mga kapamilya, kaibigan, at iba't ibang law enforcement agencies na inabot na ng 56 days, hindi pa rin nila natagpuan si Mike. Walang clue, walang ebidensya, walang katawan. Kaya naman mula noon ay ipinatigil na ang paghahanap kay Mike. Sa inisyal na report na inilabas ng mga pulis ay sinasabing hanggang sa mga panahong yon, walang anumang nakuhang tiyak na ebidensya na isang boat accident o pagkamatay ang nangyari mula sa kanilang pag-iimbestiga at rescue efforts para kay Mike. Sa kabila nito, naniniwala ang mga taga-FWC na ang nangyari kay Mike ay isang masaklap na aksidente. Isang head ng private search team ang naglahad ng kanyang eksplanasyon sa maaaring pagkawala ni Mike. Una na ditong sinang-ayunan ang posibilidad na pagkalunod ni Mike sa tubig. At kung bakit naman hindi pa rin nakita ang katawan nito, maaaring dahil ito sa mga wildlife sa paligid gaya ng buwaya. Pwede umanong kinuha ng mga buwaya ang katawan ni Mike at pinagtulungan saka inilipat sa lokasyon na hindi pa nila natatagpuan. At ang ibang parte ng katawan nito na natira ay pinagsaluhan ng ibang lamang tubig tulad ng mga pagong at catfish. Kinumpirma ng mga naunang nag-search sa lugar na napakaraming ang buwaya sa paligid na may habang umaabot sa 10 feet, kaya naman tinanggap ng mga opisyal ang posibilidad na nangyari ayon sa paliwanag ng search team. Samantala, kahit si Brian na madalas kasama ng kaibigan kapag maghahunting ay malungkot ring sinang-ayunan ang teoryang ito. Si Denise naman ay naging mailap sa media sa mga panahong patuloy ang paghahanap rito at tinanggap na rin na wala na ang kanyang asawa. Isang memorial service ang inayos nito sa Bradfordville Baptist Church para kay Mike. Itinala sa listahan ng FWC na still missing si Jerry Michael Williams at kinukonsidera pa rin ito bilang isang open case. Samantalang para sa mga otoridad ay isa na itong saradong kaso. Bagamat may isang tao na hindi sumasang-ayon sa ipinagpapalagay ng mga pulis na nangyari, ang ina ni Mike na si Cheryl Williams. Hindi ito naniniwala sa sinapit ng anak at malakas ang kanyang kutob na may iba pang dahilan. Matapos sabihin ng otoridad ang tungkol sa teorya ng buwaya, noong araw mismo ng Kapaskuhan ay tinungo ni Cheryl ang Lake Seminole. At doon ay tila may isang tinig na bumulong sa kanya at sinabing hindi nalunod si Mike. At wala sa lawang yon ang kanyang pinakamamahal na anak. Labis ang hinagpis ni Cheryl sa bawat araw na lumilipas. Hindi niya mapagtagpi-tagpi sa kanyang isip kung ano ba talaga ang totoo, ngunit alam ng kanyang puso na hindi ito kagagawa ng mga buwaya. Kaya kumonsulta ito sa top alligator experts ng Florida State University upang humingi ng opinyon tungkol sa alligator theory ng mga pulis. At nagkaroon ng pag-asa ang nangungulilang ina sa sinabi ng mga ito. Anila, ang mga buwaya ay tumitigil sa pagkain kapag bumaba na ang temperatura ng tubig sa isang specific point. Matatanda ang sa araw na nawala si Mike ay sobrang lamig ng panahon na umabot ng -7 degrees Celsius,
kaya malaki ang tsansang hindi ito ginalaw o inatake ng mga buwaya. At kung kinain nga ito ng buwaya ng buo, imposibleng walang bakas ng laman o kaya ng kahit anong kasuotan o gamit ni Mike ang maiiwan. Kapag umatake ang mga buwaya sa tao, nginunguya nito ang mga parte ng biktima. Dahilan para may maiwang kahit maliit na piraso ng buto, ngunit kahit ano ay wala silang nakita. Pilit kinukumbinsi ni Cheryl ang mga otoridad na imbestigahan ang pagkawala ng anak bilang isang criminal case, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hanggat hindi nakikita ang katawan ni Mike, hindi naniniwala si Cheryl na patay na ang anak. Ito ang mga bagay na pinangahawakan nito at nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Umaasa siyang buhay si Mike at wala sa Lake Seminole. Kahit hindi matukoy kung sino ang maaaring may kagagawan sa pagkawala ng anak, nagsimulang gumawa ng sariling investigasyon si Cheryl. Nag-umpisa itong makinig at isinulat ang lahat ng bagay na sinabi ng bawat makausap at mga tao sa paligid ni Mike. At noon ay mas tumitibay ang kanyang paniniwala na mayroong hindi tama sa mga nangyari. At 6 na buwan na ang lumipas. Bigla na lamang nagkaroon ng mga sunod-sunod na clue na magbibigay ng lead sa kung ano ang nangyari. Isang pares ng waders ang nabingwit ng isang mangingisda na kapareho ng uri ng ginagamit ni Mike. Ngunit maayos ang kondisyon ng mga ito. Walang anumang sira at buong buo pa ito. Walang anumang bakas o kagat na inaasahang makikita mula sa mga atake ng buwaya. Nagsilabasan din ang iba pang mga gamit ni Mike gaya ng hunting jacket, hunting license na nababasa pa ang nakasulat na pangalan at signature, at higit sa lahat, isang flashlight na sumisindi pa sa kabila ng 6 na buwang pagkakababad sa tubig. Gulat na gulat ang lahat. 6 na buwan pero walang sino man ang nakapansin noon sa lahat ng mga ito kung ito ay sadyang nasa tubig na noon pa man. Bagay na unti-unting nagbigay ng realisasyon sa mga pulis na hindi ito simpleng kaso lamang ng pagkalunod. Sa kabila nito, walang anumang DNA evidence ang nakita na makakapag-ugnay na kay Mike nga ang mga gamit na ito. Kaya nanatili pa ring isang malamig na kaso ang misteryosong pagkawala ni Mike. Sa Florida, kapag may isang taong nawawala, kadalasang hihintayin ang 3 to 7 years bago tuluyang legal na ideklarang patay na ang isang tao. Ngunit matapos lamang ang 6 na buwan ng pagkawala ni Mike at ilang araw mula nang matagpuan ang mga gamit sa lawa, nag-file si Denise sa korte upang ideklara ang asawa bilang isang legally dead. At naaprubahan naman ito ng judge. Kaya naman nakuha ni Denise ang death certificate ni Mike. At dahil dito, legal nang inanunsyo ng judge na patay na si Jerry Michael Williams, 31 years old, ang sanhi, aksidenteng pagkalunod. Inilagay ni Denise bilang ebidensya ang mga natagpuang gamit sa tubig, ang jacket, wader, lisensya at flashlight. Nalaman ito ni Cheryl at hindi niya inakalang magagawa ni Denise na sukuan ang paghahanap sa asawa. At siya, bilang ina, hindi niya tinigilan ang paghahanap sa anak at hindi kailanman nawala ng pag-asa na balang araw ay magkikita silang muli. Sa tulong ng mga kaibigan, makapag-ipon ng pera si Cheryl upang makapagsulat ng panawagan sa mga pahayagan. Nagpagawa rin ito ng billboard at gumawa ng mga post sa social media bilang pagsusumamo sa publiko na maaaring makapagbigay ng impormasyon sa kung nasaan si Mike. Kahit sa mga lansangan ay makikita si Cheryl na hawak ang larawan ng anak, humihiling na maimbestigahan ang di katanggap-tanggap na bigla ang pagkawala nito. Bagay na mariing tinutulan ni Denise. Nagbanta ito sa biyanan at kapag hindi nito itinigil ang mga pinagagagawa ay hindi na nito kailanman makikita ang apo. Ayon sa mga malapit sa pamilya Williams, agarang dumistansya si Denise sa kanyang biyanan pagkawala ni Mike at pinutol ang anumang komunikasyon sa pagitan ng pamilya nito at ng kanyang anak. Gayunpaman, lagi naman umano nitong kinakausap ang anak at kinukwento kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Kahit napakasakit para kay Cheryl na nawala na nga ang kanyang anak, pati pa ang apo ay pilit nilalayo sa kanya, kailangan niya ng kasagutan sa mga katanungan na bumabagabag sa kanya araw-araw. Kailangan niya makita ang pinakamamahal na si Mike. Tinanggap niya ang kagustuhan ni Denise na hindi makita si Ansley at ipinagpatuloy ang panawagan na maimbestigahan ang kaso. Noong 2004, dahil sa pagsisikap ni Cheryl na kumbinsi nito ang Florida Department of Law Enforcement na abandonahin ang kanilang naunang walang saysay na pahayag tungkol sa mga buwaya. Dahil dito ay muling nabuksan ang investigasyon sa pangalawang pagkakataon.
Ngunit sa kakulangan ng mga ebidensya, hindi rin nakausad ang kaso. Nagpahirap sa investigasyon ang paggalaw sa crime scene. Hindi umano ito iningatan at naipreserve ng maayos dahil una pa lamang ay hindi na ito itinuring na kaso ng krimen. Gaya ng pagsasauli agad sa bangka at truck sa pamilya ni Williams at ang mga gamit na na-recover sa lawa ay hindi rin naitago. Napuno rin ng mga bakas ng paa ng mga searchers ang lugar kung saan natagpuan ang truck at bangka ni Mike, dahilan upang hindi matukoy ang ibang posibleng ebidensya na maaaring naiwan roon. Hindi rin nagsagawa ng anumang search sa bahay ng mga Williams. Hanggang sa noong taong 2006, nakaagaw ng pansin ng media ang kaso ng pagkawala ni Mike. Naging instrumento rin sa pag-ingay ng kaso ni Mike ang isang senior reporter na si Jennifer Portman. Ito ay matapos nitong makita sa kanilang sariling pahayagan ang kwento ng pagsusumamo ni Cheryl noong 2006. Mula noon ay tinutukan na nito ang kaso at nagsagawa ng sariling research tungkol sa buhay ni Mike at ng mga taong nakapaligid dito. Idinokumento ni Jennifer ang kanyang mga natuklasan at inire-report. Naniniwala siyang nararapat lamang na mabigyang pansin ang kwentong ito. Dahil dito ay napukaw din ang atensyon ng iba pang media networks at mula noon ay nagkaroon ng unti-unting boses si Cheryl sa publiko. Ilang mga shows ang nagsimulang mag-feature ng istorya ni Mike gaya ng investigation documentary at A&E Network. Noong August 2007, binalikan ng mga otoridad ang Lake Seminole upang mag-search muli. Dala nila ang mga makabagong teknolohiya, umaasang makakatulong ito sa paghahanap. Ngunit sa kasamaang palad ay bigo na naman silang makakita ng kahit anong lead. Hanggang sa hinawakan na ng mga cold case investigators ang kaso noong 2008. Para sa kanila, hindi aksidente ang pagkawala ni Mike at mali ang nakasulat sa death certificate nito. Itinuturing na nila ngayon na suspicious missing person si Mike. At ayon pa sa Florida Department of Law Enforcement, mayroong nangyaring foul play. Walang pinangalan ng mga sospek sa kaso, ngunit sinabi ng mga opisyal na nagpapatupad ng batas na natukoy na nila ang people of interest. Sinabi ng mga investigador na isa sa dalawang bagay ang nangyari kay Williams. Umalis ito sa kanyang maunlad na buhay at pamilya o mas malamang ay pinatay. Ngunit sa kawalan pa rin ng katawan at iba pang matibay na ebidensya, hindi pa rin basta-basta makakagawa ng kasong kriminal ang mga ito. Posible umanong pineke ni Mike ang kanyang pagkamatay at nilisan ng kanyang pamilya at nagbagong buhay sa malayo. Bagay na ipinagkibit balikat ng mga nakakakilala kay Mike. Para sa kanila, wala sa karakter ni Mike na gumawa ng ganoong kaistupidong bagay, lalo't mahal na mahal nito ang pamilya, ina't mga kapatid, lalo na si Ansley na tinuturing nitong pride and joy. Doon na nabunyag ang bagong revelasyon ng boss at kaibigan ni Mike na si Clay. Isang buwan bago ito mawala ay may inamin ito sa kanya. May dinadala umano itong mabigat na problema tungkol sa kanyang pamilya. Ang tila perpekto nitong relasyon sa kanyang high school sweetheart na si Denise ay nasa alanganin. Nag-aaway silang mag-asawa dahil sa mga issues na pangpinansyal. Tila lumalampas na sa limit ang kanilang mga credit at tutol dito si Mike. Noon ay nagkaroon ng trust issues ang dalawa dahil sa mga nawawalang pera. Kaya naman mula sa mga pahayag ni Clay, sinisilip na ang life insurance bilang motibo sa biglaang pagkawala nito. Sa laki ng makukuhang pera, hindi na mamomroblema pa si Denise. Noong 2008, napag-alaman ng Florida Division of Insurance Fraud na nakatanggap si Denise ng halagang $1.75 million mula sa life insurance policy ni Mike bilang beneficiary. Ito ay nanggaling hindi lamang sa iisang policy, kundi sa dalawa. Lumalabas na ang insurance policy ay ibinenta mismo ng kanilang kaibigan na si Brian na isang insurance agent 6 months bago nawala si Mike. At ang mas nakakabahalang nadiskubre nila, nag-divorce si Brian at Kathy noong 2001 at saka naman nagpakasal si Denise at si Brian noong 2005. Ito ay 5 taon simula nang mawala si Mike at nanirahan ng dalawa sa parehong bahay na pinagsaluhan noon nina Mike at Denise. Ngunit sa kabila ng mga nadiskubre tungkol sa insurance, muli na namang nanlamig ang kaso dahil sa hindi napatunayan na isa nga itong fraud. Hanggang sa ilang taon na muli ang lumipas. Hindi kailanman tumitigil sa paghanap ng hustisya si Cheryl.
Noong 2011 ay nagsagawa ito ng vigil para kay Mike. Mag-isa lamang ito, hawak ang mga signs na may mga nakasulat kalakip ng larawan ng anak. Naglakad ito sa iba't ibang kalsada upang ipalaganap ang hanggang noon ay hindi pa rin matagpuan na si Mike. Sumulat rin si Cheryl sa governor's office upang humingi ng special prosecutor na hahawak sa kaso ng anak. Ngunit hindi pinansin ang mga pakiusap nito. Sa halip, kalaunan ay napag-alaman ni Cheryl na ang kanyang 2,600 na liham para sa opisina ng gobernador ay hindi nito nabasa ni isa at bagkus ay ipinasa sa Florida Department of Law Enforcement ang parehong ahensya na nagsabing si Mike ay kinain ng mga buwaya. Kasabay ng mga investigasyon, unti-unting gumuguho ang pagsasama ni na Brian at Denise. Naghiwalay ang mag-asawa matapos ang 7 taong pagsasama. Ilang beses nakikiusap si Brian na magkaayos sila, ngunit ayaw na ni Denise. Hanggang sa nag-file na ng divorce si Denise laban kay Brian. Nakasaad dito ang maraming pagkakaiba sa pagitan nilang mag-asawa at hindi na ito maaayos. Taong 2016, mga hindi inaasahang kaganapan ang biglaang bubuhay sa kaso ni Mike. Naaresto si Brian dahil sa pangingidnap at panunutok ng baril sa ex-wife na si Denise. Matapos ang insidente ay agad dumiretso si Denise sa mga pulis upang i-report ito. Ayon kay Denise, hindi matanggap ni Brian ang inihain nitong divorce at nagbanta ito na magpapakamatay. At noon ay naaresto si Brian. Sa trial nito, humiling si Denise ng life sentence para kay Brian dahil buhay na umano nilang mag-ina ang nakasalalay kapag ito ay nakalaya. Sumang-ayon ng judge at hindi pwedeng makapagpiyansa si Brian. At ang away na ito sa pagitan ng mag-asawang Brian at Denise ang siyang magiging susi para sa kaso ni Mike. Inalok ng mga pulis si Brian ng immunity bilang kapalit kapag ito ay umamin sa kanyang mga nalalaman at magsabi ng totoo tungkol sa pagkawala ng best friend na si Mike. At dumating na nga ang araw na inaasam ni Cheryl. Matapos ang 17 years na pananahimik, mabubulgar na unti-unti ang katotohanan sa pagkawala ni Mike. Sa halip na panghabang buhay na pagkakakulong, aabuti na lamang ng 20 taon ang magiging sentensya ni Brian. At tinanggap nga nito ang deal. Sa wakas, nagsimula itong magsiwalat ng katotohanan. Lubhang nakakagulat ang mga ibinulgar nito. Inamin ni Brian na noong 1997 nagsimula ang affair nila ni Denise. Ito ay 3 taon mula nang parehong ikasalang dalawa sa kani-kanilang mga partner. Isang araw ay umattend silang 4 sa concert. Habang nagpa-park ng kanilang sasakyan sina Kathy at Mike, naiwan naman sa venue sina Denise at Brian. Doon ay panakaw na naghalikan ng dalawa. Iyon umano ang pinakaunang araw ng kanilang pagtataksil at nagtuloy-tuloy na mula noon. Nagbabakasyon silang dalawa, nagkikita para mag-lunch kapag nasa trabaho at nagtatagpo pa sa kani-kanilang mga bahay kapag wala ang kanilang mga asawa. Doon na din nagsimula ang kanilang pagpaplano na patayin si Mike upang silang dalawa ang magkatuluyan at palalabasin na aksidente ang nangyari. Pagkatapos ay kukunin nila ang pera mula sa life insurance at direktang sinabi nito na to live happily ever after. Inakusahan din nito ng pagmamanipula si Denise at nadala lamang siya rito dahil siya ay isang estupidong 30-year-old man. Pero aminado si Brian na mutual pa din ang kanilang desisyon. Para umano kay Denise ay lumalaki na ang kanilang anak ni Mike na si Ansley. Kaya kung sakaling may mangyari kay Mike, maiging habang bata pa si Ansley para wala itong matandaan. Sa kanilang plano kay Mike, wala masyadong ginawa si Denise kundi ang gumawa ng alibi at siguraduhin lamang na pupunta sa lawa ang asawa sa araw na kanilang itinakda. Ang una raw sanang eksaktong petsa ng pagpatay kay Mike ay dapat noong December 9, 2000. Plano ni Brian sa araw na yon na ayain manghuli ng pato si Mike pagkatapos ay patutumbahin niya ito sa suntok at palalabasin na aksidente. Pero ng araw na yon ay tinawagan siya ni Denise dahil nagdadalawang isip ito sa kanilang planong gawin. Sinabi ni Brian na siya ay parang nabunutan ng tinik bagamat naguluhan rin sa kabilang banda. Hanggang noon ngang December 16, buo na ang loob ni Denise at gusto na muli nitong ituloy ang kanilang plano. Kaya naman niyaya ni Brian si Mike sa isang secret spot para manghuli ng pato. Doon na niya ginawa ang karumaldumal na krimen sa kanyang best friend. The plan that was discussed and come up with was
that he was going to be wearing waders. And the belief was somebody falls in the water with waders, you're going down. So we went out like we were going hunting. We got to the area where his waders and jacket were found. I got him to stand up and I pushed him into the water. He got his jacket off and his waders off. And he was in a panic, obviously. I was in a panic. I was driving the boat, and I didn't know what to do. And I ended up shooting him. Matapos barilin, kinuha nito ang katawan ni Mike at dinala sa Pampang, pagkatapos ay inilagay sa likod ng kanyang sasakyan at saka pabalik na itinulak sa tubig ang kanyang bangka. Saka ito nag-drive pa uwi sa kanilang bahay at tinabihan sa higaan ang asawang si Kathy na parang walang nangyari. At habang tulog ang asawa, nagpunta si Brian sa Walmart para bumili ng palang gagamitin sa panghukay. Pagkatapos makabili ng kailangan, nagtungo ito sa liblib na lugar at doon ay inilibing ang matalik na kaibigan. Ayon kay Brian, sa paglipas ng mga taon, ay ilang beses lamang nabanggit ni Denise si Mike na para bang hindi talaga naganap ang krimen at idinidinay din ito na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng asawa. Dahil hindi na nagkakasundo si Denise at Brian, araw-araw ay hindi nawawala sa kanyang isip na dadating sa puntong isusumbong siya nito sa mga otoridad at siya ang madidiin. Inilabas ng korte ang mga dokumento na nagpapaliwanag na ang pangingidnap kay Denise ay hindi tungkol sa kanilang divorce kundi sa pagiging paranoid ni Brian sa ginawang krimen. Tinutukan nito ng baril si Denise upang mangako ito na kailanman ay walang sino mang-aamin kanino man tungkol sa kanilang sikreto at dadalhin na nila ang lihim na ito hanggang sa hukay. At kinabukasan nga matapos ang confession ni Brian, itinuro na nito sa mga pulis kung nasaan ang mga labi ni Mike. December 20, 2017, natagpuan ito sa dulo ng Gardner Road sa Northern Leon Country. Malayo, tahimik at walang tao sa lugar na pinaglibingan ng katawan nito. 5 milya ang distansya nito mula sa lugar na mismong kinalakihan ni Mike. Na-recover ang 98% ng mga buto kabilang ang kanyang mga gamit na suot sa araw ng pagkawala, gaya ng damit, winter gloves, boots at singsing. Matapos ang pagsusuri, nakumpirma na ang DNA test ay tugma sa sample ng sa ina ni Mike na si Cheryl. May 8, 2018, 5 buwan matapos ng malalim na pag-aanalisa sa naging pag-amin ni Brian, pinuntahan na ng mga pulis sa kanyang opisina si Denise at inaresto. Sakto ito sa araw na ika-19th birthday ng anak nitong si Ansley. Sinampahan nito ng kasong first-degree murder, conspiracy to commit first-degree murder at accessories after the fact. Lahat ito ay kasong hahantong sa life sentence kapag napatunayan at bawal din itong makapagpiyansa. Agad na dumipensa ang attorney ni Denise at sinabing gawa-gawaan lamang ito ng isang ex-husband na gustong gumanti at makatakas sa kasong siya mismo ang gumawa. Samantala, nagbigay ng madamdaming testimonya si Mrs. Cheryl nang humarap sa trial upang mag-testify. When I went to the lake, God told me Mike was not in Lake Seminole. He didn't drown. He didn't get eaten by alligators. I had to find him and bring him home. They told me Mike drowned and got eaten by alligators and there was no need for an investigation. They laughed at me and called me crazy. Judge Hankinson, I am a fighter, not a victim. I love Ansley, but Mike was my son. I became even more determined to find the truth. If I had not done what I did for 17 years, Mike's disappearance
would have never been solved. Instead of investigating, they chose to ridicule and call me crazy and tell me that I didn't do things the right way. There is no manual to tell a mother what to do when her child goes missing. I just did what God put on my heart to do. I am asking you to lock Denise Merrill Williams Winchester up for the rest of her life with no chance of parole. She has already lived 18 years longer than my son. She got to watch Mike's daughter grow up. Nick, Mike, and I didn't. Judge Hankinson, for the rest of my life, when I try to sleep at night, I will see my son clinging to a tree stump in Lake Seminole in the dark, knowing that his best friend is trying to kill him. I hear his voice screaming for help. I wasn't there to help him. It will haunt me forever. In conclusion, Judge Hankinson, we are in this courtroom today because of God, not Cheryl Williams. I am Mike's mother, and I did what God told me to do. My son's horrific death demands justice. With today's sentencing of Denise Merrill Williams Winchester, I believe justice will have been served. Thank you. Thank you, ma'am. Ayon kay Brian, dahil sa kinalakhan at paniniwala ni Denise, hindi ito sang-ayon sa divorce dahil ayaw nitong masira ang kanyang imahe. Kaya nag-isip sila ng ibang paraan para tuluyan silang magsama ni Brian at dumating sila sa puntong kamatayan ni Mike ang solusyon. Matapos ang 3 araw na pangungulekta ng lahat ng mga ebidensya galing sa mga witness, ipinasa ito sa mga jury at kanila na ngang ipinataw ang hatol kay Denise. Guilty. Noong February 2019, sa wakas ay nahatulan ng life in prison si Denise. Pagkalipas ng 5 buwan, iginawad sa anak ni Mike at Denise na si Ansley ang lahat ng mga ari-arian ng kanyang yumaong ama at mga pera sa insurance. Bilang bahagi ng deal, hindi maaaring gamitin ni Ansley ang alinman sa pera sa mga legal na bayarin ng kanyang ina. Kung gagawin niya ito, magkakautang ito sa estado ng $150,000 na multa. Ngunit noong 2021, inalis ang pataw na habang buhay na pagkakakulong kay Denise at bagkus ay nasintensyahan ito ng 30 years para sa pakikipagsabwatan sa pagpatay kay Mike. Habang si Brian naman ay maaaring makakuha ng parol sa taong 2034 kung saan sa panahong yon ay 63 years old na ito. Hindi lamang ang kanyang ama kundi pati ang kanyang ina ay nawala kay Ansley. Naniniwala ito sa pagiging inosente ni Denise at batid niya na hindi nito kailanman magagawang patayin ng kanyang ama. Para sa kanya, sariling plano lamang ni Brian ang ginawang krimen at walang kinalaman ang kanyang ina rito. Si Mike na sa napakabatang edad na 31 ay maagang nawala sa mundo dahil sa mga taong inakala nitong kakampi at makakasama habang buhay. Dahil sa walang katumbas na pagmamahal ng kanyang ina, matapos ang pagkahaba-habang panahon ay nabigyan ng katarungan ang muntika na sanang mabaliwalang kaso ng pagkamatay ni Mike. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.